Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Sino nga ba si Eman Atienza at ano ang sanhi ng kanyang kinamatay? Ito ang 10 bagay na dapat malaman tungkol sa icon ng kabataang Pilipino. Milyon-milyong Pilipino ang nagising sa nakakabagbag damdaming balita na ang 19 anyos na content creator at sparkle artist na si Emmanuel Eman Atienza na buong pagmamahal na tinawag na Ball of Sunshine na mga nakakilala sa kanya ay namatay ng hindi inaasahan. Bagamat hindi ibinunyag ng pamilya ang sanhi ng pagkamatay ni Eman, ang mga record ng Los Angeles Country ay iniulat na nagpapahiwatig ng ligature hanging. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon na natanggap sa ngayon. Kinumpirma ng kanyang pamilya kabilang ang mga magulang na si Felicia at television host na si Kim Atienza ang kanyang biglaang pagkamatay sa pamamagitan ng isang emosyonal na pahayag sa Instagram na nag-udyok sa buong bansa na pagbuhos ng kalungkutan at hindi paniniwala. Nagdala si Emma ng labis na kagalakan, pagtawa at pagmamahal sa aming buhay at sa buhay ng lahat ng nakakilala sa kanya. Isinulat ng pamilya na itinampok ang kanyang pagiging bukas tungkol sa kalusugan ng isip at ang kanyang kakayahang iparamdam sa iba na nakikita at naririnig. Habang nagluluksa ang bansa sa pagkawala ng isang sumisikat na bituin, narito ang 10 bagay na dapat malaman tungkol kay Eman Atienza at sa pamana na kanyang iniwan. Number 1, siya ay nagmula sa isang kilalang pampublikong pamilya. Si Eman ay anak ng host ng television at weatherman na si Kim Atienza at presidente ng Philippine Eagle Foundation na si Felicia Hang Atienza at apo ng dating mayor ng Maynila na si Lito Atienza. Number 2, isang tumataas na boses ng Gen Z. Sa edad na 19 pa lang, nakabuo na si Emma ng masigasig na pagsubaybay online dahil sa kanyang nakakaengganyo at nakaka-relate na content sa fashion, art, pop culture at self-expression. Noong nakaraan, hayagang sinabi niya ang tungkol sa pakikipaglaban sa bipolar disorder at pagharap sa bullying. Number 3, champion of mental health awareness. She was open about her own struggles and used her platform to discuss mental health honestly, helping many of her followers feel less isolated and more validated. Number 4, known for authenticity. Unlike many foolish influencers, Eman was celebrated for keeping it real. Her vulnerability was her strength, resonating deeply with young audiences facing similar battles. Number 5, tagapagtaguyod ng pagiging positibo sa katawan. Siya ay madalas na nagsasalita laban sa hindi makatotohanang mga pamantayan ng kagandahan at hinihikayat ang kanyang mga tagasunod na yakapin ang kanilang sariling katangian at pagpapahalaga sa sarili. Number 6, malikhain sa puso. Passion and the arts and passion points niya. Mula sa pag-estilo ng mga video hanggang sa komentaryo, sa sining, ipinapakita niya ang likas na talino para sa pagkamalikhain na kakaiba sa kanya. At number 7, isang boses para sa kabaitan. Sa kabila ng pagharap sa online na pagpuna, patuloy na itinulak ni Eman ang mga mensahe ng pakikiramay na hinihimok ang mga tao na manguna ng may empatya sa parehong digital at totoong mga espasyo. Number 8, hindi natatakot sa kontrobersya. Minsan siyang nag-viral para sa isang video na kinasasangkutan ng 130,000 na view ng hapunan. Bagamat nilinaw niya na ito ay isang biro, ipinakita nito kung paano ang bawat galaw niya ay nasa ilalim ng matinding pagsisiyasat ng publiko. Isang bagay na tinahak niya ng buong tapang. Number 9, a symbol of courage to many. Her willingness to speak openly about topics others shy away from made her a role model among Gen Z youth striving to destigmatize mental health conversations. Number 10, her legacy is one of love. In her family's words, Eman made people feel seen and heard. She leaves behind a legacy that calls for more compassion,
courage, and kindness from all of us. Yan ang 10 kahanga-hanga na iniwan ni Eman Atienza sa publiko. Muli kami po ay nakikiramay sa mga naulila at naiwan ni Eman Atienza.